Okay, so special episode 3408, 3409, and 3410. So, gagamit tayo ng another deck para tignan natin kung ano yung tinutukoy doon sa daily reading natin kanina. Panoorin nyo yung first two episodes na upload ko dito para maintindihan nyo yung sequence ng ano natin, reading. General reading po ito and kayo na bahala kapag naka-resonate kayo. Pag hindi, mag-book kayo ng full private reading ninyo para naman maintindihan nyo kung ano yung meron sa sarili ninyo talaga. Una, stress. Stress. Pangalawa, nightmare. Hala? And pangatlo, overload. Hala, grabe. Magkakulay pa silang tatlo. Tignan nyo Ito naman talaga totoo. Yung sobra kang na-stress, yung nagkakaroon ka ng nightmare, and overload ka. Ito yung pinakamahirap. Kasi 'di ba, panoorin niyo yung daily episode. Doon sa daily episode, sinasabi, kailangan mong mag-regenerate. So, ibig sabihin, baguhin mo ang takbo ng buhay mo kung ayaw mong maging steady dito. Magkatulad yung stress at saka yung overload. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo na pilit mong kinakaya kahit hindi na talaga. Pilit mong ginagawan ng solusyon kahit hindi na talaga kayang gawan ng solusyon. Nasa gitna yung nightmare. Tignan nyo doon sa daily reading natin, nasa gitna din yung card na may pinakamalaking problema. So, dito, no, yung sa stress kasi masakit ang ulo mo, pressured ka, kulang ka sa tulog, and then yung kalagitnaan kasi, yung parang nagkakaroon ka na ng self-persecution. Ito yung parang pinipersecute mo na yung sarili mo. And dito sa overload naman, yung parang overload ka sa obligasyon, overload ka sa lahat ng bagay. Yung parang hindi mo talaga nakikita kung saan ka babalanse. Panoorin nyo din yung first card yung first episode natin doon sa healthy reading. Kasi lumalabas doon temperance. Bakit? You regain your balance. Dito talaga nagkakaroon. Hindi mo nare-regain yung composure mo. Hindi mo nakukuha yung blessings mo dahil sa mga sitwasyong ganito. So, hindi lang kasi siya hindi lang kasi siya nakafocus sa trabaho. Maraming tao, maganda naman yung takbo ng finances nila, pero hindi maganda ang takbo ng family nila. Opposite naman, meron namang mga tao na hindi maganda yung takbo ng relationships nila or family, pero maganda din yung takbo ng pera. Meron din pambihira na magkasabay lahat yun, na swerte sila sa pera at relasyon. Kalimitan, isa doon talaga nawawala. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na parang ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong ayusin, hindi mo maayos-ayos, pag-aralan mo saan mo uumpisahan. Kasi sa advice ko lang kung meron kang gustong tapusin or meron kang gustong baguhin sa buhay mo, huwag mong umpisahan doon sa pinakamaliit. Kasi yun yung pinakamadaling solusyonan umpisahan mo doon sa pinakamalaki mong problema. Yun yung baguhin mo, yung pinakamalaki mong problema, and then ilagay mo sa bandang huli yung pinakamaliit. Ano ba yung pinakamalaki problema mo sa buhay mo? Yun yung ayusin mo, yun yung balansehin mo, yun din yung iwasan mo mangyari ulit sa buhay mo. And then, kapag dumating ka sa punto na yung natitirang problema is maliliit na lang, wala na, hindi ka na mai-stress, hindi ka na ma-overload, hindi ka na magkakaroon ng nightmare. Kasi yung sinasabing nightmare, hindi lang din naman masamang panaginip tungkol sa mga masamang elemento. Yung nightmare is parang isang malaking desisyon sa buhay mo na pinagsisisihan mo. Ito yon, no? Parang sinasabi mo lagi, isa kang malaking bangungot sa buhay ko. Isa kang masamang panaginip sa buhay ko. May mga ganon. So, kung nakaka-relate kayo, you have to expand yourself on that type of situation. Kasi mahirap na nabubuhay ka sa pressure, mahirap yung nabubuhay ka, na overload ka.
Lahat ng sobra masama. Yung sobra mong saya, masama. Yung sobrang lungkot, masama. Yung sobrang namang freedom, masama. Yung sobrang pressure, masama din. Pero yung pinakamahirap i-regain sa buhay ng tao is yung balansehin mo, yung peace of mind mo, yung composure mo, yung respeto mo, yung balansehin mo pa yung temper mo. Kasi maraming tao, para bang hindi na nila kayang i-regain lahat, hindi nila kayang balansehin lahat dahil maharami silang iniisip. Tignan natin yung bottom deck o compromise. This is one. Ang dami mo kasing kinokompromiso. Yung pumapasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung gaano kalaki yung kompromiso mo. Ito yung, kasi kapag mayroong mga taong pumapasok sa buhay mo or pinapapasok mo sa buhay mo, you have that new compromise na kailangan mo talagang balansehin. Yung top kasi nito, tingnan natin. Yung blessings. Yung kino-compromise mo, yung blessings. Ibig sabihin dito, kung ano man yung blessings na meron ka, tapos meron kang mga desisyon sa buhay mo. Kaya nga sinasabi lagi ng magulang, bago mo gawin, pag-isipan mo na maraming beses. Kasi may kinukompromiso ka. Yung mga blessings mo sa future. Kasi 'di ba, kapag halimbawa nag-aral ka, maganda yung pag-aaral mo, and then sa kalagitnaan, it's either nabuntis ka or nakabuntis ka. Yung compromise mo dito is yung future mo. Ganon din sa trabaho mo. Kung nasa trabaho ka, tapos gusto mong ma-promote, 'di ba? Kailangan mong maging mabuti, mabait, masunurin, kumpleto yung attendance mo, lahat ng metrics mo mataas. Sa kalagitnaan, hindi mo napigilan yung sarili mo, nagkaroon ka ng kaaway sa loob ng kumpanya. Yung kino-compromise mo doon is yung promotion mo sa position at saka sa salary. Yung iba naman kasi incentives. Ito binibigay ko lahat na example. Kapag sa paaralan ka naman, may scholarship ka. 'Di ba? Alam mo yung scholarship mo, kailangan mo ng minimum na grades, attendance, lahat-lahat para hindi mawala yung scholarship mo doon. And then along the way sa scholarship mo, nagkamali ka lang ng isa. Natanggal ka sa scholarship mo. Ito yung blessings na tinutukoy dito. Kung ito naman sa negosyo lang din, no? Kung ihahalin tulad mo sa negosyo, nagne-negosyo ka, alam mo na merong kapital. Alam mo na magtatrabaho ka, mai-stress ka, ma-overload ka, mapapagod ka. Alam mo yung ganun. Ganun kasi yung negosyo. Pero naman, yung tinitignan mo kasi doon, kapag nalagpasan mo lahat ng trials, kapag natiis mo lahat, may blessings ka. Ito din po yun. Kung hindi ka kasi marunong mag-compromise, kung ikaw yung tipo ng tao na play safe ka sa buhay mo, wala kang makakamit na blessing. Bakit? Kasi hindi mo sinusubukan yung lahat ng mga blessings na dinadaan ng Diyos sa buhay mo. Hindi naman kasi lahat ng blessings maganda. Sa umpisa, lahat ng blessings, kalimitan, nagsisimula sa mahirap, nakakapagod, nakakairita, nakakainis, lahat ng katulad lang ng diamond, no? Kasi mas short na tayo sa time. Yung diamond naman kasi bago siya kuminang, ay dumaan siya sa matinding pressure bago siya naging mamahaling diamond. So, ganun din po yung tao. Kung gusto mong maging mamahalin ka, you have to start from scratch. You work under pressure, and then you renew yourself under pressure. Para talaga masasabi ng tao na ito yung tao na hindi ko pwedeng talikuran. Ito yung tao na hindi ko pwedeng ipagpalit. Ito yung tao na hindi ko pwedeng isawalang bahala. Kasi rare siya. Hindi siya common. So kapag yun din yung blessings mo sa bandang huli. Yun din yung compromise mo sa sarili mo. Pag hindi mo iningatan, nawawala din. Ganun lahat-lahat. Okay? Proceed tayo sa next episode.